Guys, for today's video, medyo trigger warning Ayokong ganito, pero nakakainis na sinasabi nitong lending app na to is napakababa daw ng interest rate nila. So parang ito na naman sa mapanlokong marketing. Mababa ba yung 0.49% interest per day? Mababa ba yun? Well, kung hindi mo alam, sabi ko sa iyo na hindi mababa yan. Sobrang taas niya. And, ito pa, medyo hindi nagmamatch yung mga sinasabi nila sa app nila, sa ads nila, hindi nagpapantay-pantay. So, sa mga ganitong lending apps na to, magtitiwala ka pa ba? And eto pa, hindi ba itong lending app na to ay ni-raid na nakasama si Rendon Labrador? Naalala nyo ba yon yung raid last year nakasama si Rendon? Pero bakit nandyan na naman siya? Well, samahan nyo ako pag-usapan natin ang Zip Peso. So sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, ito, tingnan muna natin yung video ad ni Zip Peso. Basta meron sa mga illegal lending app na yan. Subukan mo, si Zip Peso. Di ba lending app din yan? Okay, sabi, wag daw basta-basta magtitiwala sa mga illegal lending app na yan. Which is, may point naman sila. Kasi SEC registered daw sila. And which is true naman. SEC registered sa Zip Peso, which is yan. However, hindi naman ibig sabihin na SEC registered ka, mababa na ang interest rate mo. Okay, let's continue. Sino ko na meron ko ng pera sa illegal lending app na yan? Basta meron sa mga illegal lending app na yan. Subukan mo, si Zip Peso. Di ba lending app din yan? Natatakot na ako. Ibahin mo si Zip Peso. Ito ay safe and legit dahil SEC registered ito. Up to 20,000 ang pwede mong hiramin. Mababa lang interest. Kaya hindi mo. Okay, sabi dito up to 20,000 daw and mababa lang ang interest na ang interest ay 0.49% daily interest rate. Siguro ilang beses na natin na-review to na hindi mababa ang 0.49 or 0.5% na interest rate. O kahit sabihin mo 0.3 interest rate daily. Kasi daily siya guys. If we calculate that daily, yung 0.49 times 30 days, that's 14.7% per month, gawin natin 365 days. That's 178% per annum. So, sobrang taas siya. Again and again, kaya natin ginagawa na per annum siya kasi ang standard ng interest rate natin is kailangang ipakita on a per annum basis, per month and per annum. So, ito, dinadaya na naman tayo o dinadaya na naman yung mga kababayan natin na hindi pa aware kung paano mag-calculate ng interest rate sa sasabihin nilang less than 1% per day na interest rate. Well, guys, for example na lang yung mga legit na lending. Sabihin na lang natin si Maya. Si Maya around 70% ang interest rate niya for 1 year. Yung Maya Credit. So yung 70%, i-divide natin yan sa 365 days. Makikita natin na 0.19% lang ang interest rate niya per day. Pero syempre, hindi naman ganun kinakalculate ni Maya. Kinakalculate siya ni Maya on a per month basis. Sige, tuloy pa natin. Ha? Wow! Ang galing naman ng Zip Peso. Saan ba ako pwede makapag-apply yan? I-click na ang link sa baba at mag-apply dito sa Zip Peso. So basically, yan yung video ad ni Zip Peso. Now, if we go to Play Store para i-download yan, which is hindi ko naman i-download din, ito siya. Punta tayo dito sa About This App. Sino daw ang pwedeng manghiram kay Zip Peso? So, Filipino citizen, 18 to 60 years old, merong one government ID, and may stable income. What you can get daw, so cash loan amount na 2,000 to 20,000 pesos, and ang cash loan term ay 91 days to 365 days, which is kailangan natin i-flag yan. Bakit? Well, hintayin nyo maya-maya. Interest rate daw. Maximum interest rate or APR is 20%. Maximum APR is 20%. Talaga ba? Transaction fee is 0. And then may service fee na 0.1% to
0.35%. For example daw, with loan amount na 10,000 pesos and ang loan term mo ay 120 days, then ang interest mo lang nababayaran or ang total repayment mo, so 120 days, that's 4 months, is 630 pesos. Parang hindi, no? Ewan ko, yun yung sabi dito. Advice ko na lang din sa inyo guys, talagang mag-ingat kayo dito kay ZipPeso. Kasi nga, ito yung isa sa online lending app na ni-raid last year, around October, na kasama pa si Rendon Labrador. So, ni-raid na nga siya because there are multiple complaints with SEC of harassment and hindi makatarungang interest. So, parang dati, kala natin wala na sila. So, malaking yung kabawasan na with negative connotation with online lending app. Pero, nagbalik siya nag-a-add siya sa YouTube. And that's why, nakuha yung attention ko. Sabi ko, alam ko wala na yan. Pero ba't nandyan na naman siya? Naghahanap na naman ng taong may uutang sa kanya. Which is, kailangan talaga nating spread yung awareness about sa mga hindi nila sinasabi about this online lending service na to. Okay, so check natin yung ratings nila and yung comments. Actually, sa comments pa lang makikita nyo na kung deserving ba to na applyan nyo or hindi Okay, 4.6 stars yung rating niya at 32k reviews. Check natin yung most recent. Thumbs down. Fast approval daw. Good service. Trash. Don't try this loan app. The agent is too rude. So, wala pa tayong nakikitang maayos na verbatim. Ito. Sabi niya, naku po, ang taas ng interest, loan ka ng 5,000, makukuha mo 2,200 na lang. Bago after 1 week, sasauli mo na 5,000. OMG. 2,200 including, ang nabawas dito yung interest niya and service fee. So, i-calculate natin yan sa 5,000. So, sa 5,000 minus 2,200, 2,800 yung service fee niya and siguro interest. So, 2,800, divide natin to sa 5,000, lalabas na 56% ang interest mo in 7 days. I-divide natin yan sa 7 days, 8% per day ang interest. So, kung i-multiply naman natin to sa 365 days para makuha natin yung per annum, lalabas na 2,920% ang interest rate niya. Sobrang laki. So, kung i-compare na natin yan sa mga online lending apps na na-review natin, well, definitely nandun siya sa pinakadulo, kasama ng DancePeso. Let's go back sa review. Madaling pila pa, and I hope I can get approved. Okay. So, red flag. I hope I can get approved. So, again, tumataas yung ratings nila ng 5-star because yung rating ng 5-star, inaakala ng mga customer na nag-sign up na ma-approve sila pag nag-rate sila ng 5-star. So, let's put a stop on this review. Well, ang masasabi ko lang sa inyo is never trust a lending company na nag-o-offer ng masyadong malaking interest rate. And nandito ang social media, ang YouTube, ang Reddit para mag-research kayo about this lending service na gusto nyong malaman. Hindi maganda yung basta kailangan nyo ng pera, kung sino na lang yung makita nyo, uutangan nyo. Huwag ganun guys. Kailangan nyo pa rin gawin ang due diligence nyo na mag-review ng mga services ng uutangan nyo. Kasi bandang huli, baka habulin lang kayo ng mga collection agents nila. So, mas mahirap yon, mas nakaka-stress. For our question of the day, maatin nyo pa bang manghiram or mag-avail ng services ng isang kumpanya na previously ni-raid na ng NBI? Let me know sa comment section sa baba kung anong stand nyo about this. And meron kayong chance na manalo ng 1,000 pesos every week for our weekly GCash giveaway. And also, syempre, huwag nyo kalimutang maglagay ng hashtag #road75k sub para sa chance nyo namang manalo ng isang cellphone once we reach the 75k milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay Maricel Barkin 6448. Sabi niya, thank you po sir, palagi kitang pinapanood. Hashtag grow to 75k sub. At Maricel Barkin 6448, shoutout sa iyo and thank you so much for your support sa aking channel. Maraming salamat. Thank you for watching guys. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notifications sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!